Posibleng matanggal sa serbisyo ang tiyahin ng isa sa mga suspect na isang pulis sa nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pero dahil mga menor de edad ang mga salarin, muling uminit ang Juvenile Justice Act na dapat raw ay amyendahan na. Pero ayon sa ilang dating mambabatas, baka wala raw sa batas ang mali, kundi nasa intervention. Narito ang aking report. Magsasagawa ng sariling investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCOM laban sa policewoman na nagmamay-ari ng baril na ginamit ng isang menor de edad sa pamamaril sa loob ng paaralan na ikinasawi ng 3 estudyante sa Tacloban City National High School. Ayon sa NAPOLCOM, isasagawa ang motu proprio sa polis na tiyahin ng isa sa mga suspect, kasabay na rin ang isasagawang investigasyon ng Philippine National Police. Marami raw kailangang ipaliwanag ang pulis kabilang ng kapabayaan nito na mapasa kamay ng kanyang pamangkin ang issued firearm nito na ginamit sa pamamaril. Maharap siya sa mga reklamong grave misconduct o grave neglect charges na maaaring ikatanggal nito sa serbisyo. Samantala, muling uminit ang usapin para amyendahan ang Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung saan si Senator Kiko Pangilinan ang nagsilbing principal author at co-sponsor. Dahil dito, muling nanawagan si Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal liability sa 10 taong gulang matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Pero sabi naman ni Pangilinan, hindi raw tama na kapag menor de edad ay hindi mapaparasahan at dapat ay pagkakawalan. Sa kaso ng 2 menor de edad na namaril sa loob ng paaralan, tatawagin silang Children in Conflict with the Law o CICL kung saan may pananagutan pa rin sila. Tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. Bilang isang abogado naman, nagsilbing district representative ng Quezon City. Sabi ni Kit Belmonte, maaaring walang mali sa batas. Okay. Baka it's more of hindi sa mali yung batas. Kung hindi, baka may problema tayo doon sa other interventions. Kasi tinitignan natin yung problema ng mga bata as a enforcement problem. Baka hindi enforcement problem ang issue dito. Kung hindi, more of a holistic approach. Okay. Hindi pwedeng ang solusyon natin ay parusahan yung nagkasala. Kung hindi, baka more of paano involved ang community, ang family, ang school doon sa mga problema ng mga bata. Maaring may mga intervention rin daw na posibleng gawin para hindi na maulit ang mga gantong uri ng insidente, kabilang na ang sports, family at community activities. Sabi ng DSWD Juvenile Justice Welfare Council, ang CICL na nagkasala na nasa edad 15 pataas ay kakasuhan, samantalang ang 15 pababa naman ay mayroon pa ring accountability, lalo na't seryoso ang krimeng ginawa. Sa ganitong pagkakataon, ayon sa DSWD, maaaring kunin ang bata sa pangangalagay ng kanyang magulang. Tatanggalan siya ng kalayaan at sasailalim ito sa Intensive Intervention Program para hindi na maulit ang krimeng nagawa. Ang EGIST, yung tinatanong natin dito sa sa programa, yun naman ay pang below 15 years old. Halimbawa, kung ang bata na commit niya yung crime, 14 years old, hindi siya pwedeng kasuhan, pero magdadaan siya nung intensive program na structured yung program na yun sa Bahay Pag-asa din. So, usually, pag in-order ng court na 1 year siyang nandoon, in-order ng court na i-commit siya doon, nandun siya for, depende na yun sa court, pero ang sabi ng batas, pag seryoso yung krimen, halimbawa murder, rape, robbery with homicide, etc., nakalista naman yun sa batas natin, pwede siyang at least 1 year na nandoon. Pagdating naman sa bullying, may mga intervention naman raw ang ilang paaralan, pero hindi raw ito maiiwasan, sabi ni Belmonte. Basta nagkaroon ng physical violence, may physical act, may parusa na, may search ng yung mga kapwa niyang estudyante, the teacher, the environment mismo ng school, okay? Kasi hindi mo may iwasan na may mga may mga nanglalamang, 'di ba? May mga feeling na ostracized. What is important is the environment. Para sa EuroTV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.